Kahit yung pinakamalakas ay pwedeng mapagod. Ibig sabihin, yung confidence natin on the inside, it doesn't guarantee internal stability. Okay. Kahit na very confident, palagay mo ang lakas-lakas, matagal ng Kristiyano, mature na Kristiyano, hindi po guarantee na porket mukha silang confident, mukha silang malakas, ay meron po silang internal stability. Meaning, they could be winning on the outside, smiling on the outside, but losing on the inside. May mga battle na pinaglalabanan na maaaring hindi obvious sa mata ng tao, pero you've been dealing with that battle for years. Okay, marami sa inyo mga kapatid, hindi lang siguro makangiti, pero marami sa inyo ang nag-i-struggle with insecurity. Marami sa inyo ang nag-i-struggle with unforgiveness. Marami po sa atin ang nag-i-struggle with fear. Hindi natatakot kayo either sa kinabukasan. Mas takot ka pa sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo, if you know what I'm saying, mga kapatid. Marami sa atin ang matagal ng Kristiyano but struggling with moral weakness. Meron tayong mga lihim na bisyo, lihim na mga kasalanan. Nahihiya tayong ihatid ito sa liwanag sapagkat ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin dahil ako ay nag-i-struggle with this addiction. Ako ay nag-i-struggle with compromise. Ako ay nag-i-struggle with dishonesty. Or for some people, posibleng dumadaan po tayo sa internal battle kung saan nakakaranas tayo ng spiritual weakness. 10 years been a Christian but prayerless. Not reading their Bible. Not praying to the Lord. I'm not trying to judge you. I'm not trying to condemn you. I'm just trying to be honest with you na hindi porket lagi mo nakikita sa church ay walang pinagdadaan ng struggle sa kanilang mga puso. Ano ang ibig sabihin? Strength on the outside doesn't guarantee stability on the inside. Amen? Yung strength on the outside, hindi porket malakas tayo externally, ay hindi na tayo pwedeng maging mahina internally. You can be mighty in public, but miserable in your inner battle. Miserable in your heart. Bakit? Kahit pumalakas, katulad ni Samson, pwedeng bumagsak. Pamilyar naman tayo sa buhay ni Samson, di ba? Si Samson mo, mga kapatid, is mighty on the outside. But we know, kahit si Samson ay malakas, sabi ng Bible, siya ay physically strong. Walang makakapantay sa kanyang physical strength. Pero alam natin that on the outside, he was strong. But on the inside, he was weak. Sino ang kanyang kahinaan? Ano ang kanyang kahinaan? Babae ang kahinaan ni Samson. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw yung tinutukoy. Amen? Kung titignan nyo ang scripture, ang sabi ng Bible, kayang-kaya niyang i-tear down ang city gates. Pero hindi niya kayang i-shut down yung kanyang sariling fleshly desire. Si David, for example, si David has a military might. Alam natin si David, 5 feet ang height, pero kaya niyang pabagsakin ang 9'6" na si Goliath. Dwarf versus giant. David versus Goliath, kayang-kaya ni David. Pag titignan mo si David, pwede mo sabihin, grabe, nakakahanga siya. Si David ang aking biblical hero. Pero apart from him being strong physically, apart from his achievement, apart sa kanyang mga tagumpay, ano ang sabi ng Bible? Malakas siya on the outside, pero kahit yung anointed, meron ding kahinaan. Ano ang kahinaan ni David? Pareho ni Samson. Babae din. Sabi mo sa katabi mo, strike 2 ka na. Bakit? Mahirap. Ang pinakamahirap na laban ay hindi laging external. Hindi laging visible. Ang pinakamahirap na kalaban, internal battles. Napakahalaga po mga kapatid that we pray to the Lord that God will enable us to be strong in our faith to the Lord. Kailangan talaga, Lord, isurround mo ko. Let the fruit of the Holy Spirit be with me. Dapat lagi nandun yung love, yung patience, yung loving kindness, yung faithfulness, because I don't want to fall. Kasi kung ako lang, hindi ko po kayang manatiling nakatayo, Panginoon. Kung sarili ko lang lakas, hindi ko po ito kaya, Panginoon. In fact, lahat na po nilapitan ko, Panginoon. Pumunta na po ako sa bookstore, pumunta ako sa self-help section. Kasi kakala ko matutulungan ako ng mga librong mababasa ko. Only to find out kahit anong libro ang basahin natin without the grace of God, without the presence of the Lord, you will never make it to the other side. Hallelujah. Amen? That's why we need the grace of the Lord. That's why we need discipline. That's why we need good habits. Amen. That will intensify yung plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Look at this verse in Proverbs chapter 25 verse 28. Everybody read. A man without self-control is like a city broken into.
Okay, look at the verse again. Ang bansa daw pong walang flood control. Okay, mali. Aman, mali. Okay, self-control pala yun. Okay, ulit, mali. Okay, sorry. Okay. Mali ako nabasa. Oh, balita pala yun. Okay. A man without self-control is like a city broken into. Ano ang sabi ng Bible? Ang isang tao daw pong walang pagpipigil sa sarili, ang isang taong walang disiplina ay parang bahay na nakabukas ang pintuan. Parang isang bahay na walang pader at walang bubong. Ano ibig sabihin mga kapatid? Napakahalaga that we really need discipline. We really need good habits. Amen? Para madala tayo dun sa plano ng Panginoon sa ating buhay. Bakit? Maganda ba plano ng Panginoon sa atin? Yes. And God has a great plan for your life. In fact, you could be a warrior, but kahit warrior ka, if you're trapped with the bad habits, you're trapped with your addiction, you are trapped with your bad character, hindi mo ma-maximize yung bagay na gusto sanang iparanas ng Panginoon sa iyo. Mas malayo pa sana ang pagdadala ng Panginoon sa iyo. Mas marami pa sanang gustong ipakita ang Panginoon sa iyo. Gusto mo naman, gusto rin ni Lord, pero ang totoo, alipin tayo ng ating mga habits. Alipin tayo ng ating mga kasalanan at alipin tayo ng ating mga addiction. Ibig sabihin, pwedeng talented tayo pero trap tayo sa vicious cycle. Pwedeng mahusay talaga tayo pero addicted. Pwedeng powerful tayo but we are struggling. At ang tanong mo, Pastor, bakit po nangyayari ito? Mati naman po ako ng divine encounter. Ginawa ko naman po ang lahat para ako ay makalaya. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang Biblia, ako ay malaya na. Yan po ay aking pinanghawakan. Ako ay malaya na. Pero bakit ganon, Pastor? Parang feeling ko, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa buhay ko. In fact, pinag-pray ko na rin nga kay Lord, Lord, gusto kong bumait. Kinanta ko pa yun, Lord. Pero hindi ko pa rin magawa. Hanggang ngayon, trap pa rin ako sa anger. Trap pa rin ako dun sa unforgiveness. Hanggang ngayon naiinggit pa rin ako. Hanggang ngayon kinukompare ko pa rin ang aking sarili. Hanggang ngayon minsan pabaya pa rin ako. People pleasing pa rin ako. Andun pa rin yung lust, yung pagnanasa, LUST. Nandun pa rin yung addiction. Nandun pa rin yung compromise. Nandun pa rin yung overthinking. Tamad pa rin ako. Nandun pa rin yung pride. Nandun pa rin yung grade 12 na po yung grade ko, Pastor. Grabe, gusto kong lumaya sa bitterness. Gusto kong lumaya kasi alam ko maganda ang plano ng Lord sa akin. I am a warrior trapped in my habits. I am a warrior and anointed but I have a weakness. I am a warrior but I am limited by my habits. Why do these things happen to me? Sinabi ko naman kay Lord, susunod ako sa Kanya. Sinabi ko naman sa Panginoon, ibibigay ko ang aking buhay. But you know what mga kapatid? Our life is not defined by our big decisions. Our life is defined by our daily surrender to the Lord. Magandang sabihin na sa 2026 susunod na ako sa Panginoon. Magandang desisyon. Malaking desisyon yan. Malaking desisyon na sabihin mo maglilingkod ka na sa ating Panginoon. Maganda at malaking desisyon na sabihin mo every Sunday magsisimba na ako. But you are not defined every Sunday. You are not defined by your life and your commitment every Sunday. We are defined by our life every single day. Alam niyo sa Bible, sa Judges chapter 13 verse 16, merong Bible character na ang pangalan ay Samson. Si Samson, mga kapatid, is a powerful judge. Iba po yung judge noon sa judge ngayon. Yung judge kasi ngayon nasa judiciary system natin. Pero yung judge nung unang panahon parang sila yung tumatayong leader, presidente. At si Samson is actually a powerful judge. In fact, nung ipinanganak si Samson, he was born out of a miracle. Baog ang kanyang nanay, but supernaturally. Amen? Nanganak itong nanay na ito dahil sa miracle ng ating Panginoon. At dahil si Samson ay bunga ng isang milagro, ang sabi ng nanay niya, ide-dedicate ko ang anak ko sa Diyos. Gagawin ko siyang Nazirite. Mahirap, complicated yung salitang Nazirite, pero ang ibig sabihin lang yan, ibibigay ko ang buhay ng anak ko sa Panginoon. Marami siyang mga hindi gagawin bilang pagtanaw ng pagpaparangal sa Diyos na nagbigay sa akin. Ibig sabihin, he was set apart from birth. At sabi ng Bible, kapalit ng pagiging set apart, kapalit ng kanyang pagiging Nazirite, binigyan siya ng Diyos ng regalo. So sa una't-una pa lang, si Samson gifted na. He was gifted by a supernatural strength. Lakas na walang kahit sino ang makakapantay. Lakas na kayang pumatay ng leon gamit lang ang kanyang kamay. Lakas na kayang pumaslang ng libo-libong mga soldiers na nag-iisa lamang siya.
Walang makatalo sa kanya, walang makapantay sa kanya. On the outside, parang undisputed. On the outside, parang walang makakatalo. Pero ang hindi nila alam, may kahinaan si Samson. Impulsive si Samson. Padalos-dalos si Samson. Kapag ginusto ni Samson, hindi niya lang basta gustong makuha. Ang gusto ni Samson, makuha ko na siya ngayon. Kahit sawayin siya ng mga magulang niya, hindi niya pinapansin. Kahit payuhan siya ng kanyang mga kaibigan, he doesn't mind. Kasi kung gusto ko, gusto ko. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman ang topic. Impulsive, padalos-dalos, and it had become his weakness. Sabi ng Bible, walang kahit sinong lalaki ang makatalo kay Samson. Kaya ang ginawa ng mga Philistines na mga kaaway, nagpadala sila ng babae. Ang pangalan, Delilah. Si Delilah at si Samson, hindi po yan love story. Si Delilah po ay pinadala ng mga kaaway para alamin saan nga ba nanggagaling ang lakas nitong si Samson. Maraming haka-haka, galing daw sa kanyang buhok. Pero hindi nila masigurado. Kaya ipinadala nila itong si Delilah para siguraduhin na kung talagang sa buhok niya nanggagaling ang kanyang lakas. Every time na si Samson ay makakamit ng mga challenges, para bagang walang mahirap na bagay sa kanya. As I was saying kanina, kaya niyang patayin ng leon gamit lang ang kanyang kamay. Kaya niyang paslangin ng libo-libong mga army na nag-iisa lamang siya. Parang napansin siguro ni Samson na, aba, kahit na hindi ako sumusunod sa Diyos, kahit matigas ang aking ulo, kahit impulsive ako, parang nagtatagumpay pa rin ako Ang tingin ng mga tao, sunod-sunod ang kanyang mga accomplishments, sunod-sunod ang kanyang mga achievements. Until one day, nung inilahad niya kay Delilah ang sekreto ng kanyang lakas, na inakala niyang galing sa buhok. Ang sabi ng Bible, Judges chapter 16 verse 20, then tumawag si Delilah. Ano sabi ni Delilah? Samson, the Philistines are upon you. Pagkatapos gupitin ang buhok ni Samson, ang sabi ni Delilah, ayan na ang mga Filisteo. Pre-name up siya ng kanyang lover. Pre-name up siya ng akala niyang nagmamahal sa kanya. Kaya hindi porket katabi mo sa kama, kakampi mo. Ayan na ang mga Filisteo. Ano sabi ng Bible? He awoke. Gumising si Samson mula sa kanyang pagkakatulog. And that is a word for somebody today. Gumising ka na sa pagkakatulog mo. Nag-i-intro pa lang si Pastor. He awoke from his sleep and he thought, watch this, I'll go out as before. Listen, I'll go out as before. Meaning, he was referencing to the history. Sabi niya, nangyari na to before. So sabi niya, dahil nangyari na to before, nagtagumpay ako before, may past victories ako, I will do the same. I'll go out as before, I'll shake myself free, and I will be free. Bakit? Nangyari na kasi yan twice before this incident. Every time na susugurin siya ng mga Pilisteo, ang gagawin niya lang, shake lang siya, makakalagpas siya dun sa pagkakatali niya. Akala niya yung past victory niya will guarantee future victory. Akala niya, napansin niya siguro, sumusuway ako kay Lord pero nananalo pa rin ako. Sumusuway ako sa Lord pero nakakalaya pa rin ako. Sa mata ng tao, hindi nila napapansin. Kung meron man uling challenge, ganun lang din ang gagawin ko. Balik mo yung verse na. Ang sabi niya uli, I will go out as before, katulad ng dati, I will shake myself free. Basa. But he did not know that the Lord had left him. This is tragic. This is Samson's tragic turning point. Inassume niya na ang lakas na meron siya ay nasa kanya pa rin. Pero nawala na pala. Because of his repeated compromise. Everybody say repeated. Ano ang ibig sabihin po ng repeated? Tagalogin po natin ang repeated. 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 Ano po Tagalog ng repeated? Ano po ang Tagalog ng repeated? Paulit-ulit yarn. Sabi ng Bible, wala siyang kamalay-malay, iniwan na siya ng lakas niya. So, yung reference niyang dati nagtatagumpay ako, ginulat din siya Kasi akala niya yung past victory will guarantee future victories, pero it doesn't work that way. Bakit? Yes, nagdesisyon ang kanyang nanay na iaalay ang kanyang buhay sa Diyos. Yes, he was a Nazirite. Yes, meron siyang big decision. May covenant sa Diyos.
pero meron din siyang araw-araw na compromise na naghatid ng pagkakawala ng presensya ng Panginoon sa kanya. As I was saying earlier, your life is not shaped by your big decisions. Your life is shaped by your daily repetition. At napakarami pong mga Kristyano, buti na lang wala sa Gia Kamanaban ito, na-trap tayo sa cycle ng pagkatalo imbis na lumalakad sa victory na inilaan ng Panginoon sa atin. Kasi masyado tayo nakafocus dun sa desisyong maglingkod, nakafocus dun sa desisyong mag-worship, nakafocus sa desisyon na magpakalapit sa Panginoon, pero nakakalimutan natin na yung mga daily decisions natin ay makakaapekto doon sa big decisions natin na maglingkod sa ating Panginoon. Minsan kasi ini-ignore natin ang mga habits kasi maliit lang naman. Pero yung habits na maliliit, pag pinaulit-ulit, nagiging kadena. Pwedeng magtali sa atin at magugulat na lang tayo, trap na tayo sa isang cycle. Katulad ng mga Israelites. Amen? They've been in the wilderness for 40 years. Akala nila masaya pa sila. Akala nila they are moving forward. But actually, kung titignan mo on the outside, they are not moving forward, they are moving around. Paikot-ikot sila with the same wilderness, with the same complaining, with the same attitude, with the same habit. Hindi nila namalayan, 40 years na. Why? They were trapped. Everybody say nakakulong. They fell into the cycles of rebellion. Andiyan pa ba kayo? They fell into the cycle of complaining. Amen? At kapag ang isang tao ay na-trap doon sa cycle, minsan wala kang alam doon, no? You are trapped in a cycle, para ka nag-treadmill. Napagod ka pero wala ka napuntahan. Para kang sumakay sa Ferris wheel, umikot kayo pero wala kayong narating. Parang familiar yun, ha? Pinaikot lang ako, wala kami narating. Amen? Bakit? You're trapped in a cycle. And you don't even know it. Katulad ng mga Israelites, they were trapped in a cycle of rebellion. Akala nila gumagalaw naman kami, okay pa, pero hindi nila alam. They were just moving around. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa kanila. Ang ganda ng pagdadalhan ng Lord sa kanila. From Egypt all the way to the promised land. But they were trapped in a cycle of what? Of complaining. They were trapped in a cycle of what? Amen? Of the wilderness. Of their bad attitude. Of their bad intentions. Bakit? Hindi porket malaya ka sa isang area, guarantee na malaya ka sa lahat ng area. Strength in one area doesn't guarantee freedom in all areas of your life. That's why we need to watch out. Be strong in the Lord. Put on the full armor of God. Walang malakas pagdating sa laman. Walang malakas pagdating sa sarili nating kagustuhan. Walang malakas pag sarili lang nating kalooban. Kailangan natin ng Diyos. Kaya kailangan nating magbantay. Kailangan natin laging manalangin. Ipanalangin nyo lagi ang pastor ninyo. Lagi ko rin kayong ipinapanalangin. Kasi kahit yung nakatayo sa stage, walang guarantee na laging malakas. Even the strong has a limitation. Amen? Lahat, kahit anointed, hindi Superman. Kailangan natin ng Diyos kasi si Lord lang ang magbibigay ng lakas na sustainable. So let's watch out and pray. Yung tatay nyo, pangiti-ngiti lang yan. Pagod na rin yan. And you don't know the silent battles that they've been going through. Yung mga nanay ninyo, porket ang daming nilalaba, ang sipag ng nanay ko, mahal naman, nag-i-struggle din po sila. Kamustahin natin sila. Amen? Kailangan magbantayan tayo. Let's watch out and pray for each other. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wag ka tutulog-tulog. Parang literal yun, ha? Oh, speaking of tulog-tulog, naalala nyo si Peter, James, and John? Ito, gabi bago dakipin si Jesus. The night of Jesus' arrest. Do you remember that? Kinausap ni Jesus itong si Peter, James, and John. Sabi niya, likayin tatlo. Magbantay kayo at manalangin. Pupunta si Jesus sa Gethsemane kung saan siya aarestuin. Alam na ni Jesus kung ano mangyayari? Pero ang sabi ni Jesus Christ, because Jesus was about to enter an agony about the cross that he was about to go through. Ang sabi niya kay Peter and James and John, magbantay kayo at manalangin. Ano po yung dalawang instruction? Ano po yung dalawang instruction? Magbantay, manalangin. In other words, maging alerto kayo. Sa mga nakakaalam ng Bible ninyo, naging alerto ba sila? No, natulog sila. Now question, gusto ba nila matulog? Malamang hindi naman eh. Kasi di ba ayaw naman nating ma-fall tayo sa cycle. Ayaw naman ng tao na magkasala siya sa harapan ng Panginoon. Pero yun nga gusto mong bumait. Ginawa mo na lahat, hindi pa rin magawa talaga.
Bakit? Kasi pakiramdam mo, gusto ko naman. Naniniwala ako si Peter, James, and John. Ayaw naman nilang tulugan si Lord. Pero yun nga lang talaga minsan, pag kinapitan na ng demonyo yung mga mata mo, kahit anong dilat mo talaga. Nararanasan nyo ba yan minsan? Pupunta ka sa church, sabi mo, naniniwala ako may salita si Lord na ibibigay sa buhay ko. Naka 5 minutes pa lang yung pastor eh. Kumapit ka, pero tulog. Kasi may mga demonyo itong nakasabi sa pilik mata mo, ginaganon eh. Pagka yung mata mo, kasi liit pa ng mata mo, yung mata mo, kasi liit ng mata ko, madaling i-close yan eh. Pero ikaw, talaga pipilitin mo. Bakit? Kung ikaw lang, gusto mong sumunod. Pero pag laman ang pag-uusapan, walang malakas pagdating sa laman. So itong si Peter, James niya, gusto naman nilang gising, kaso nakatulog. Gusto mo naman makinig, nakatulog. Gusto mo umatin, pagod talaga eh. Nakatulog. Ano ang sabi ng Bible? Sa Matthew chapter 26. Watch and pray. Jesus is alive, kamanaba. Magbantay at manalangin that you will not fall into temptation. Because what? The spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto mo naman. Naniniwala ako we mean well. Naniniwala ako gusto natin yung transformation. Pero na-frustrate din tayo because the spirit is willing, but the flesh is weak. So let me tell you this. What if ang tunay na battle ay hindi talaga yung battle sa kasalanan mo, hindi talaga yung battle sa addiction mo, hindi talaga yung battle kung inaanto ka o hindi, kundi ang tunay na battle, hindi yung mali, hindi lang yung habits, kundi ang tunay na battle ay yung mga kasinungalingang pinaniwalaan natin. Na kaya tayo trap, hindi dahil hindi natin gustong magbago. Na kaya tayo trap, dahil wala tayong intensyon na sumunod kay Lord. May intention ka. Gusto mong sumunod sa Panginoon. So it's not really the issue. So the issue here, the real fight is not really the habits that you want to overcome. The real issue is the lies, kasinungalingan na iyong pinaniwalaan. Habang buhay ka ng ganyan, pinaniwalaan mo yun. That's not true. That's a lie. Hindi totoo yun. Pero kaya ka nakapag-form ng habit because you believe that lie. Ito lang po kasi talaga paraan ko, pastor, para makakope up ako sa stress. Kaya ako to ginagawa. Kasi lagi po akong stress. At ito po ang paraan para mawala yung stress ko. That's not true. That's a lie. Pinamper mo lang yung habit. Tinolerate natin ang habit. Pero hindi totoo na yan lang talaga ang solusyon sa stress. Hindi totoo na yan talaga ang solusyon sa mga bagay na Ibig sabihin, when we do these things, diba, ginagawa ko to kasi nai-stress ako. Ang tunay, ibig sabihin, meron talagang legitimate na pangangailangan. Ano yung legitimate na pangangailangan? You feel that stress. You feel anxious. You feel afraid. And then, you started to believe in the lie, yan lang ang paraan para ikaw. Yan lang ang paraan mo to cope up. Ganito na talaga ako, pastor. Wala na po. Ganito na po talaga ako. Hindi ho. Hindi ka adik. Walang ipinanganak na lasing agad. Tapos sabi, eto na po talaga ako. Nung pinanganak ka ba, lasing ka na kagad? Nung pinanganak ka ba, may aluminum foil ka na kagad na hawak? No, that's not. Kasinungalingan lang yun na ipinapaniwala ng kaaway sa'yo para matrap ka sa cycle. Para hindi mo na gustong lumaya. Para hindi ka na mag-pray ng kalayaan kasi nga, eto na talaga ako. Hindi ho. Hindi ka adik. You are a warrior na trap lang sa habit. So kung trap ka, pwede kang lumaya. Amen? Yun nga lang, dahil yun ang pinaniwalaan natin, akala natin ganun na talaga tayo forever. Mahirap na kami at mamamatay na kaming mahirap. Pinaniwalaan mo yun. Di wala kang drive. Wala kang gana. Wala kang drive pumasok. Wala kang passion for other things. Bakit? Kahit ano naman gawin ko, ganito na rin kami. Kasi nungalingan nyo na pinaniwalaan po natin. Every transformation is effortless and begins with the mind. Alam niyo po ba, ang tunay na transformation begins not from outside in, but inside out. Let me prove that to you. Romans chapter 12 verse 1.
Do not conform to the pattern cycle. Amen? Do not conform to the what? To the patterns of what? Of this world. But be what? But be transformed. So dalawang mahalagang salita. Conform, transform. Anong ibig sabihin ng conform? Ang ibig sabihin ng conform, may hulmahan, nakikikonform ka. So ibig sabihin, ikaw ang uma-adjust dun sa hulmahan. So kapag sinabi ng mundo, ito ang tama, okay, ito ang tama. Pag sinabi ng tao ng mundo 2025 na acceptable na yan, okay, I will accept it. You are conforming. Nakikiayon. Pero iba yung conform sa transform. Kasi yung conform, you are being transformed from outside in. You're trying to fit in. Lahat sila gano'n, gano'n na rin ako. Pero ang tunay na transformation is inside and out. Tatandaan niyo po ito. Si Jesus hindi bumaba mula sa langit para lang i-modify ang behavior natin. Hindi bumaba si Jesus para pabaitin ka. Bumaba si Jesus kasi gusto niyang i-restore yung identity na ninakaw ng kaaway sa iyo. Pinaniwala ka niyang addict ka. Pinaniwala ka niyang wala kang pag-asa. Pinaniwala ka niyang irresponsable kang magulang. Pinaniwala ka niyang wala kang mararating. Ikaw naman nag-conform. So sabi ng Panginoon, be transformed. How? Come on. How? Balik na yung verse na. How? Come on now. By renewing of your mind. So ibig sabihin, ganito. When you hear, lahat tayo natatrap sa cycle because of the lie that we believe. Pero sabi ng Panginoon, do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed here, in your mind. So every time, Satan will say, yan lang ang paraan mo para makapag-adjust. Wala, ganyan ka na talaga. Habang buhay ka ng ganyan. Challenge that lie. No. I made a mistake, but I'm not a mistake. I failed, but I am not a failure. You started here. You started here. And once you started in your mind to believe that you are redeemed, forgiven, restored, loved by God, accepted by God, magugulat ka. Yung transformation, hindi outside in. Kundi inside and out. Posible kasing pag tinignan ka, uy, grabe, pag nagbihis to, parang pastor na pastor. From the outside, okay. But from the inside, hindi. Pero subukan mo yung baliktad. Puso muna uunahin, magbabago pati nguso. Pansinin nyo lang. Di ba? Pag yung puso ang nauna, sigurado ang nguso. Tayo minsan nakafocus tayo sa nguso agad eh. Baguhin mo nga yung sinasabi ng bibig mo. Ha? Pero kahit baguhin mo yan, pigilan mo nga magmura. Ano magagawa ng ganun mo? Nasabi mo na eh. Pero once, try mo lang, baguhin mo, mauna yung puso. Mauna yung puso. Pag bago puso, magbabago language. Yung dating nagmumura, nagmamahal na. Amen? Hindi. Walang, nagulat ka na lang, ay grabe, nagbago. Sino sa inyo nung simula na nagsimba kayo sa Gia Kamanaba? Nagulat ka na lang din, may pagbabago nangyari sa buhay mo. Hindi ko sinasabing tayo lang ang simbahan ganun. Pero isipin, the more ka lumapit ka, nagulat ka, ay, nagbabago na ang buhay ko ah. In fact, hindi pa nga ikaw nakapansin eh. Yung asawa mo pa nakapansin. Sabi, sweetheart, nagbago ka na. Dati isang case lang, ngayon dalawa na. Nag-improve ka na. Hindi, joke lang. Nag-improve ka na. Nagbago ka na talaga. Napansin ng, bakit? Hindi mo siya pinilit. Hindi mo siya, alam niyo kung bakit? Because ang sabi nga ng scripture, the strength of sin is in the law. The strength of sin is in the law. The more you focus on, Bisar, hindi na ako magsisinungaling. Hindi na ako magmumura. Magugulat ka because the strength of sin is in the law. Pinakamababaw at silly illustration ganito. Pansinin niyo po. Kapag may nakita kayong nakasign, bawal magtapon ng basura. Sigurado may basura sa ilalim. Sigurado po yan. Dati wala namang basura doon nung walang sign. Pero nung nagkaroon na ng sign, bawal magtapon. At lahat ng basurahan nagsisimula sa isang basura. Amen? Kung saan nakalagay, bawal umihi dito. Amuyin mo. Mapanghi. Pinakamababaw na illustration, the strength of sin is in the law. Tingnan mo ang mga bata, 1-year-old, 2-year-old. Tinuruan mo ng mabuting asal. Pahiramin mo ng laruan, hindi niya papahiram sa iba. Amen? I don't want. Tinuruan mo ba siyang maging madamot? Hindi, sin nature. Because we were born with that sin nature. And the strength of that sin is in the law. At dahil
Ganun na ang sitwasyon. Pag tayo nagkasala, pag tayo na-trap sa cycle, sasabihin na natin, kaya mo na, tao lang ako eh. Nagkakasala rin. Bingo, you're trapped. Yun na pinaniwalaan mo eh. Wala na akong pag-asa kasi tao lang ako eh. And you started to believe that lie. So ang lumalabas, yung kasalanan masyadong malaki, masyadong matindi, wala na akong paraan para ma-overcome. Baliktad na mindset. Baliktad na mindset. Kasi si Jesus pinagtagumpayan na yung kasalanan na umaalipin sa iyo. Amen? So hindi dapat tayo yung mag-a-adjust sa kasalanan. Kundi yung kasalanan ang aalipin. Bakit? Ang sabi nga ng Romans 6:14, put it up anak. Ang sabi ng Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you. Maliwanag po ba yan? Ang kasalanan, walang dominion, walang authority over you. So, mabig sabihin, wala na pag-asa, ganito na talaga ako, addict na talaga ako, lasinggero na talaga ako. Huwag kapatid, maling mindset, matatrap ka sa cycle, di ka makakalaya. Ang i-proclaim mo yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Addiction has no power over me. Sin has no power over me. Fear has no power over me. Ano daw? Bakit daw? Balik mo na. For you are not under law, but under grace. What does it mean? You are now under a new covenant. Amen? In the Old Testament, in the Old Covenant, we are under the law. Amen? We have to follow His command. Alam niyo, mga Israelites are so religious in following the commandments of the Lord. I mean, they are following more than 600 commandments. Tayo 10, yung major. Hindi pa masunod. Sino sa inyo nasusunod po ninyo ang 10 commandments perfectly? Yung mula January hanggang December, hindi nyo sinuway ang 10 commandments. Taas po kamay. Kung may magtataas po, pakilehans po ako. Para masama naman ako sa inyo kasi perfect ka eh. Ikaw na. Eh di ikaw na. Alam natin. Ginusto mo bang suwayin si Lord? Hindi. Si nature. Amen? Ang hirap. In fact, hindi mo talaga masusunod kasi hindi mo nga memorize eh. Hindi mo alam kung ano yung pang-5 commandment. Hindi mo alam kung paano yung pang-7. Sa mahirap sundin yung bagay na hindi mo alam. Na para mapansinin nyo, di ba? Trinay mo na makabisaduhin yung 10 commandments. Hindi mo talaga parang pinipigilan ka. Allergic ako sa kasalanan. Pero tignan mo ang John 3:16, kahit bata. Kayang i-memorize. Ano nga sabi ng John 3:16? That He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not be perished, but have everlasting life. 10 commandments. First commandment. See? You cannot even recite it. There is something about His grace. There is something about God's love that is magnetic. That every time you feel the love of God, you are reminded of His love for you. You are not being changed from outside and in. I'm trying to fit in kasi, nakita ko nagtataas sila ng kamay, so magtataas na rin ako ng kamay. Nakita ko kumakanta sila, so kakanta na rin ako. Pero hindi porkit tumaas ang kamay, tinaas ang buhay sa Diyos. Subukan mo muna na, Lord, i-transform mo ako from within. Magugulat ka, unti-unti na lang yung tumataas without even you knowing. Why? Because it's from the inside and out. Now, sin has no dominion over you, for you are what? For you are not under law, but under the grace of God. Huwag natin pakainin ang kasinungalingan, huwag natin itago ang kasinungalingan na binigay ng kaaway, huwag natin protektahan ito. I-confront natin ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. This is the truth, mga kapatid. Hindi natin mabibreak ang bad habits by trying harder. Ang sasabihin ng mga tao sa iyo, try mo pa. No. You can only overcome bad habits by believing better. Because if you think the right way, you will live the right way. It always in that order. Amen? It's always from inside and then in out. After all, si Jesus Christ hindi bumaba dito para lang i-modify ang kabaitan natin. Bumaba si Jesus dito para i-transform ang ating mga puso. Magandang balita. Tama? Ibig sabihin, hindi ka pa stuck. Ibig sabihin, hindi ka pa doomed. Ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Ikaw lang ay warrior na trap ng bad habit, but the Lord has promised us, because of His name that is so powerful, He is able to break every cycle. So in the name of Jesus, I want to pray na i-break ng Lord ang cycle of anger, ang cycle of unforgiveness, ang cycle of bitterness, ang cycle ng disobedience. Pero hindi lang i-break yung cycle,
but Lord, develop a new pattern in my life. A pattern of obedience, a pattern of community, a pattern of accountability. Yung pattern na maglalapit sa akin sa iyo, Panginoon. Pattern of reading the Word of God, a pattern of praying every single day. So hindi lang i-break yung cycle, Lord, develop a new pattern in my life. Everybody say, develop it, Lord. Develop it, Lord. Develop it, Panginoon. Right? Tulad ni Samson, kawawa noon. Gifted. Pero nasan si Samson ngayon? Alipin. Bulag pa. Sabi ng Bible, yung mga Philistines, dinukot yung kanyang dalawang mata. He was completely blind. Captured. Alipin ng mga kaaway. And I submit to you, siguro nung nandun si Samson, alipin ng kanyang mga kaaway, siguro dun lang din na-realize ni Samson na hindi dahil sa buhok ko, kaya ako nakakasurvive. Kundi sa lakas ng Panginoon. Kasi kahit na wala naman nagbago sa physical na pangangatawan niya, nabulag lang siya, pero dahil umalis ang presence ng Panginoon, na-realize siguro niya, it was the presence of the Lord after all that made me strong. Aantayin pa ba natin na mapunta tayo sa rock bottom para i-recognize natin yung rock of ages? Or do we recognize it now? Na kung hindi dahil sa Panginoon, we will not be able to make it to the other side. At habang si Samson ay nandun sa huling yugto ng kanyang buhay, he made a simple prayer. Watch this. Judges chapter 16 verse 28. Then Samson prayed to the Lord, O sovereign Lord, remember me. Please God, strengthen me just once more. You know what happened after that? Because Samson cried out to God, the Lord renewed his strength. And he was able to defeat the enemy, at least man lang, bago siya mamatay. Why? It was not his hair. It was not his muscles. It was the presence of the Lord. It was the presence of the Lord. And mind you, si Samson ay under ng old covenant. We are under the new covenant. Ibig sabihin, when Jesus Christ rose again from the dead, nakita niyo yung baptism kanina? Live yan, doon sa labas. Water baptism. Pansinin niyo sa water baptism, no? Hinihiga natin yung tao sa tubig. Parang nire-replicate natin na si Jesus namatay. Nakikiisa ka sa pagkamatay ni Jesus, tapos ilulubog ka sa tubig ng 5 hours, di ba? Talagang diretso ka niyan. Just kidding, pero hinihiga ka, lumulubog ka for 1 second, then pag-ahon mo. It was symbolic that Jesus died, buried, and rose again. So every time na pumupunta ka sa ilalim ng tubig, you are doing a gesture na iniiwan mo yung luma mong pagkatao. At pag-ahon mo, you are a new creation. And the same power that rose Jesus from the grave, yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa pagkamatay, ang sabi ng Bible, the same power that rose Jesus from the grave is the same power that is in you. So don't think for a moment na kaya mong mapagtagumpayan ang mali sa buhay mo. Wag mong iisipin na kaya mo mapagtagumpayan ang kasalanan mo gamit lang ang lakas mo. Hindi mo kaya yan. Wag mong isipin. Hindi mo yan kaya. Kahit anong sipag mo, kahit anong hindi mo kaya yan. The only power that you need is the resurrection power of Jesus Christ. Amen. Ano pangalan ng church natin? Ano pangalan ng church natin? Pansin nyo ba yung signage natin, hindi nakalagay Jesus is Alive Church o Jesus is Alive Community? Pinatanggal ko talaga yung church at community. Sa signage lang, hindi naman sa ating pangalan talaga. Sa signage, bakit? Kasi I want everyone na pagpasok natin, hindi mo makikita ang pangalan siya ng simbahan. It is a statement. Jesus is alive. Meaning, the God that you serve is alive. Ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay buhay. At kung buhay si Jesus, yung kapangyarihan na pumuhay sa Kanya, yun din yung kapangyarihan na magre-resurrect ng mali at lumang identity natin. Nung identity na sinira ng kaaway sa ating buhay. So every time sasabihin ng kaaway, nagkasala ka na naman. I'm not my past. I am not my mistake.
I am not powerless. I am not alone. I will refuse to live in fear by the grace of God. Why? Because I believe in the resurrection power of Jesus Christ. So from now on, Lord, I pray, you will break the cycle of sin. You will break the cycle of temptation. You will break the cycle of excuses. You will break the cycle of toxicity. And now, Lord, develop a pattern of discipline. Develop a pattern of prayer, of word in my life. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Listen, let go of control. Hindi mo na yan kaya. Ibigay mo sa Panginoon. Ilang taon mo nang sinusubukan lumaya sa addiction, hindi ka makalaya, di ba? Kasi sarili mo eh. Hayaan mong Diyos ang kumilos, magugulat ka. Babaguhin ka ng Panginoon. Everybody read James 4:7. Submit yourselves then to the Lord. Resist the devil, and he will flee from you. Tignan nyo yung bandang kanan. Ano sabi sa bandang kanan? He will flee from you. Sino sa inyo gusto nyo mangyari po yan? Naiwanan na kayo ng dyablo. Ayaw nyo pa, parang minahal nyo na. Sino sa inyo, ayaw nyo na ng dyablo? You want the devil to flee. Lumayas! O basahin natin pabalik. If you want the devil to flee from you, read to the left. Resist the devil. Meaning, cast them out. Huwag mong mahalin. Huwag mong pagmeryendahin. Eh, ang tanong, makikinig ba ang dyablo sa'yo? Pag pinalayas mo, layas! Layas! Tagal na natin magkasama eh. Ngayon mo lang ako papalayasin? Oh, pati yung demonyo tatawa pa yan eh. Minahal na kita. Ang tagal na natin pinagsamahan. Lagi ako nasa utak mo, lagi ako nasa puso mo. Ngayon sabi mo, alis? Wala kang pagpapalaga sa pinagsamahan natin. O hindi lalayas ang dyablo. Gusto nyo ba lumayas? Paano ang gagawin? Papalayasin. Makikinig ba siya? Hindi. Makikinig siya pag ginawa mo yung pinakauna. Ano yung pinakauna? Yun. Surrender. Bigay mo na. Kasi ang sabi ng Bible, tingnan nyo ha, gusto mo i-resist? Gusto mo i-resist ang devil? Yes, mangyayari lang siya after ng surrender. After ng submission. So, ang sinasabi ng Bible, surrender to the Lord. Yan. Paradoxical yan. Ano ko bakit? Sa military, pag sumuko ka, talo ka. Pero sa kingdom, pag sumuko ka, always panalo. Always panalo ka dyan. Bakit? Ang sabi ng Lord, surrender. Antok ka na mag-drive, ayaw mo pabigay manibela. Kasi ayoko sabihin nila mahina ako eh. Pag antok ka na at binigay mo yung manibela, doon sa driver na gising, hindi yun senyales ng kahinaan. Senyales yun ng wisdom. Ibig sabihin, nag-iisip ka pa. Dahil ayaw mo mapahamak. So every time we let go of the control and entrust it to the Lord, it's not a sign of weakness when you surrender to God. Amen? You know what I admire about the church in general? Amen? Ang dami-dami, ang lalaki ng muscle. Pero pag nagtaas ng kamay, ang taas. Pag umiyak, they don't mind kung ano sasabihin ng iba. Paradoxical, di ba? Malakas ka, di ba? Ba't ka umiiyak? Lalaki ka, bakit ka umiiyak? Pakialam ko sa'yo. Sumusuko ako ng buhay ko sa Panginoon eh. Bakit? I surrender my life to the Lord. Amen? Because that's the only way for you to overcome. That's the only way for you to have the authority, what? To resist the devil. Ang sabi ng mundo, higpitan mo pa, hawakan mo pa, huwag mong pakawalan. Ang sabi ng Diyos, let go. Ang sabi ng Panginoon, surrender. Sumuko ka na, trying to fix yourself. Hindi ikaw ang superhero ng pamilya. Si Lord dapat ang Savior. Ikaw ba yung namatay? Ikaw ba yung pinako? Ikaw ba yung nabuhay na maguli? Don't try to be Jesus. Amen? And trust your whole family. Napapagod ka, trying to be a superhero in your family. Sabi ng Lord, let go. Come to me. All of you who are burdened, and God will give you what? He will give you rest. Rest in Him. Surrender your life to the Lord. Have a posture of surrender and say, Lord, kuha ko lang. Hindi ko na po kaya. I've tried for 7 years. It did not work out. I've read a lot of books, listened to a lot of podcasts, listened to a lot of preaching. Walang pagbabago buhay ko. And now I realize, kaya pala, I'm trying to work it out based on my own effort without realizing that real transformation is really effortless
Because it is the resurrection power of the Lord who works in me that will change my heart, change my life, and eventually change my behavior. Every head bow, every eye closed.